Wala kaming pakialam kung pumapatay ng sanggol si Chapma o pinatay ng Iran ang 30,000 nitong sariling mamamayan. Walang pakialam kung ayaw ng Hezbollah sa mga bakla o karapatan ng kababaihan. Isinasantabi ang lahat ng pagpapahalaga para sa pinakamahalaga, ang kahimaan at ang mga inaapi. Sa ganitong paraan, nawawala na ang halaga ng katotohanan. Si Hukom Roy Altman ay isang United States District Judge sa U.S. District Court para sa Southern District ng Florida, kung saan siya ay itinalaga noong 2019 sa edad na 36 dahilan upang maging isa siya sa pinakabatang federal na hukom sa bansa. Sa kanyang bagong libro, Israel on Trial, Examining the History, the Evidence, and the Law, ginagamit ni Hukom Altman ang kanyang mga dekada ng karanasan sa korte upang suriin ang mga pangunahing paratang laban sa Israel. Hukom Altman, salamat po sa pagdalo sa aming palabas. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Alam mo, nung binasa namin ang iyong libro at nung naunawaan namin kung paano mo ito inilatag, ang pinakamalaking tanong ko ay inilalarawan mo ang Israel bilang isang akusado sa isang hukuman. Ano ang nagtulak sa iyo para ilahad ito sa ganitong paraan? Sa totoo lang, dapat kong sabihin una sa lahat na hindi ko isinulat ang libro bilang isang hukom. Isinulat ko ang libro bilang isang mamamayan ng isang malayang demokrasya na nagmamalasakit sa katotohanan at naniniwala na mahalaga ang ebidensya at mga totoong pahayag. Ipinahayag ko ito sa ganitong paraan. Siyempre, dahil pagkatapos ng Oktubre 7 ay nagsimula akong maglakbay sa buong bansa, bumisita sa mga paaralan, sinagoga, simbahan at mga community centers sa halos lahat ng 50 estado. At nagkaroon ng libu-libong pag-uusap sa mga tao tungkol sa Amerika, tungkol sa kanluraning sibilisasyon, tungkol sa Israel, ang nag-iisang estadong Hudyo sa mundo. At napagtanto ko na ang lahat ng talakayan tungkol sa Israel ay talagang nauuwi sa 6 na pangunahing pahayag na ito. Pinaniniwalaan ng mga tao, lalo na sa kanluraning unibersidad at media, tungkol sa estadong Hudyo. At sa totoo lang, kapag inalis mo ang lahat ng galit, paninira at emosyon, bawat isa sa mga pahayag na yon ay sa ubod nito ay isang legal na usapin. At kaya, bilang isang taong naging abogado ng maraming taon, bilang isang taong malalim ang malasakit sa batas, at gaya ng sinabi ko, na malalim ang malasakit sa pamamayani ng batas at demokrasya. Naisip ko, bakit hindi natin gamitin ang parehong legal na patakaran na ginagamit araw-araw ng mga hukom, abogado at hurado sa kanilang mga hukuman sa buong Amerika? Subok na ito at gumagana na sa loob ng 250 taon. At pinagkakatiwalaan natin ito dahil alam nating ginagamit natin ito kung saan pinakamahalaga ang pagsasabi ng totoo kapag buhay ng isang tao ang nakataya. At i-apply ito sa bawat isa sa 6 na claim na ito na sa kanilang pinakapuso ay mga legal na claim at tingnan kung ano ang mangyayari. Bawat kabanata ay may claim. 6 na kabanata, 6 na claim. Nilalabag ba ng Israel ang batas ng digmaan? Ang Israel ba ay isang apartheid na estado na ang ibig sabihin, ito ba ay nagdidiskrimina laban sa mga minoryang mamamayan nito? Kinukuha ba nito ang lupa na hindi naman sa kanila? Kaya bawat kabanata may paratang at susundan ng hatol, tingnan natin ang mangyayari. Kaya tinawag itong Israel on Trial. At alam mo, ang tanong ko palagi ay, kailan ba tumigil ang pagbibigay halaga sa mga katotohanan at ebidensya? Dahil naririnig mo, tulad ko, lahat ng katawa-tawang paratang. Araw-araw may bagong katawa-tawang paratang. At parang una, hindi naman sila nakabase sa anumang katotohanan. At pangalawa, parang wala nang may pakialam tungkol doon ngayon. Para sa akin, nawala ang halaga nito nang ang kanluraning sibilisasyon ay hindi na pinapahalagaan ang katotohanan, demokrasya at mga karapatan ng kababaihan at minorya. Ang naging pinakamahalagang halaga ay kung sino ang mas mahina. Naging kahinaan na ang sukatan. Iyan ang sentro ng naratibo ng nang-aapi at inaapi. Palagi nating kinakampihan ng mas mahina, kahit ano ang paniniwala nila. Galing rin ito sa iba't ibang bagay, di ba? Kakampi tayo sa indie band, di ba? Gusto nating suportahan ang indie films at hanapin ang mga kainan na hindi kilala. Ayaw natin sa Walmart kasi doon nakabibili ng mga kailangan nila ang lahat. Ganyan ang ugali natin. Laging kinakampihan ang dehado sa baseball o football. Pero masyado na nating pinalala at in-apply pa natin ito sa geopolitics at geostrategic na mga realidad na mahalaga para sa kaligtasan ng kanluraning sibilisasyon
na parang laro lang ng baseball, na parang banda lang. Kaya na yon sinasabi natin na gusto natin ang mas mahina na panig kahit ano pa ang gawin nito. Kaya hindi natin binibigyang pansin kung pumapatay sila ng sanggol o ang Iran na pumatay ng 30,000 sa sarili nilang mamamayan. Hindi natin pinapansin na tutol ang Hezbollah sa mga bakla, karapatan ng kababaihan, at hindi pumapayag sa pagtutol sa kanilang maliit na komunidad. Lahat ng mga pagpapahalagang yon ay isinasantabi para sa isang pinakamahalagang halaga, ang pagpapahalaga sa kahinaan, ang pagpapahalaga sa mga inaapi. At kapag ginawa natin yon, hindi na mahalaga ang mga katotohanan. Tinitingnan lang natin kung sino ang mahina o malakas. Para sa atin, laging tamang mahina at mali ang malakas, kahit ano pa ang katotohanan o batas. At para sa akin, iyon ang simula ng tatapusan ng ating sibilisasyon. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ko isinulat ang aklat. Sa totoo lang, lalo na, masasabi ko na talagang kailangan ito una sa lahat para maintindihan ng mga ordinaryong tao kung ano talaga ang batas, ano ang nakataya dito, at bakit ito nabaluktot. Pero alam mo, mas mahirap pa nga. Hukom, kapag may sitwasyon tayo na ang mga pandaigdigang korte ng hustisyang kriminal, alam mo, ang pandaigdigang korte ng hustisya ay ginagamit talaga para sa sariling interes. Ang batas laban sa Israel sa isang pampulitikang paraan. Hindi lang natin nakikita ang mga korte bilang pandaigdigan tagapamagitan ng internasyonal na batas, kundi ginagamit pa nila ito bilang kasangkapan imbes na igalang ang tunay na batas internasyonal. At iyan talaga ang kinakaharap natin, na ang mga international na organisasyong ito ay panig sa mahihina at hindi sa katotohanan. Oo, yan din ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit sa tingin ko malagang manawagan sa. Sa tingin ko, karamihan ng mga Amerikano ay tunay na nagmamalasakit sa katotohanan. Tunay na nagmamahal sa bansa. At sa palagay ko, malalim nilang nauunawaan na ang kinabukasan ng kanluraning sibilisasyon para sa kanilang mga anak at apo ay nakasalalay sa atin. Pagbabalik sa ibang sistema ng pagpapahalaga, isang sistema ng pagpapahalaga na hindi nakabase sa artipisyal na konsepto ng kung sino ang mahina at kung sino ang malakas. Na tunay na nakabase sa katotohanan at pagiging patas. Tandaan, sa isang hukuman, palaging ang mga hukom at abogado ay palaging nanunumpa. Hindi namin papanigan ng isang panig lang dahil lang mas malakas o mas mahina ang isa. Hindi kami maghuhusga bay sa kung sino ang partido. Huhusgahan lang namin ayon sa mga katotohanan at sa batas. Sa tingin ko, mahalagang alalahanin ang panunumpa. Isa pang nagbibigay pag-asa sa akin ay kapag naglalakbay ako sa buong bansa. Pwedeng ukol ito sa librong ito o sa kasaysayan ng mga Hudyo sa Israel. Napapansin ko na ang karamihan sa mga taong nagsisimba sa sinagoga, mga taong talagang gusto ng mas magagandang trabaho para sa kanilang mga anak kaysa sa naranasan nila. Mga taong gustong maglagay ng pagkain sa mesa para sa kanilang pamilya. Agad na unawaan ng mga taong iyon kapag sinabi mong ang ganitong paghahati ng kahinaan at lakas ay wala tayong magandang patutunguhan at mabilis pa. Ang pagbabalik sa katotohanan, katarungan at pagpapahalaga ng Amerika na nagdala sa atin dito ay tunay na isang kinakailangang layunin para sa hinaharap nating lahat. Lubos akong sumasang-ayon. Lahat ng ito ay salungat sa American Dream at sa mga naabot ng maraming taong dumating sa Amerika, nagsumikap at umasenso. Iyon ang palaging pinaniniwalaan naming bahagi ng sistemang pagpapahalaga ng Amerika, lalo na kapag tinitingnan mula sa labas. Palagi naming pinaniniwalaan na mahalagang bahagi iyon ng sistemang pagpapahalaga ng Amerika. Pero hayaan mo akong magtanong sa iyo, Hukom Altman, dahil naglalakbay ka sa iba't ibang bahagi ng bansa gaya ng sinabi mo at pumupunta ka sa mga campus ng kolehiyo. Ano ang mga pinakakatawa-tawang bagay na naitatanong o nasasabi sa iyo kapag pumupunta ka at nakikipag-usap sa mga estudyante? Hayaan mo akong magsabi lang tungkol sa sinabi mo hinggil sa sistema ng pagpapahalaga. Ang mga lipunan na pinayagan ang mga Hudyo na umunlad, walang mas magandang halimbawa, sa totoo lang, kaysa sa Estados Unidos ay mga lipunan na umunlad at naging matagumpay. At sa tingin ko, ito ay dahil doon. Ang parehong sistema ng pagpapahalaga ng mga Hudyo, pag-aaral, paglilingkod, batas, katarungan, at meritokrasya. Higit sa lahat, ito rin ang sistema ng pagpapahalaga na napatunayan nating lumilika ng halaga, yaman, at pag-unlad sa mga sibilisadong lipunan. At sa loob ng 250 taon,
Tumutugma ito sa pangunahing sistema ng pagpapahalaga ng kanluran. Partikular, ang pangunahing sistema ng pagpapahalaga ng pangunahing tagapagpaliwanag ng kanluran, ang Estados Unidos ng Amerika. Naging matagumpay ang mga Hudyo sa Amerika at naging matagumpay din ang Amerika dahil naging matagumpay ang mga Hudyo. Nagkaroon kami ng simbiotikong relasyon dahil pareho kaming naniniwala sa parehong bagay. Kapag napansin mong nagsisimulang gumaling laban sa mga Hudyo ang mga lipunan, tingnan mo ang Kishinev, Rusya noong 1903 ang malagim na pogrom. Kalaunan, nawala ang Rusya na umiral ng mahigit 1,000 taon. Tingnan mo ang Alemanya ng Kristallnacht noong 1938. Dapat sana ay ito ang 1,000 taong Reich. Pagkalipas ng 7 taon, wala na. Paulit-ulit nating nakita ng mga lipunan na inuusig ang mga Hudyo na naniniwala sa mga teorya ng sabwatan ng pagkamuhi sa mga Hudyo at anti-Semitismo ay mga lipunang may sakit at namamatay. Kaya, hindi lang dahil Hudyo ako, kundi bilang isang Amerikanong nagmamahal at may utang na loob sa lahat ng biyayang natanggap ko rito, naniniwala ako may obligasyon tayong pangalagaan ang kinabukasan ng ating mga anak at apo. Upang hanapin at alisin ang pagkamuhi sa mga Hudyo, saan man at kailanman ito matagpuan dahil ito ang moral na kabulukan sa kahoy na pundasyon ng ating tahanan. Kung hindi tayo mag-iingat, babagsak ang tahanan sa ating lahat, hindi lang sa mga Hudyo. Kaya sagutin ko ang direkta mong tanong tungkol sa pinakakatawa-tawang bagay. May babae sa Cornell na suot ang keffia, yung tinatawag na scarf ng terorista. Pero di niya alam ang pinagmulan nito. Sabi nga, suot niya yon dahil sa kapayapaan. Pero ang totoo, ang mga nagsusuot nyon ay naniniwala sa pambobombang nagpapakamatay ng mga bata, kababaihan at pamilya sa mga cafe at pizza parlor. Pero sumabat siya at sinabi niyang nasa tamang panig siya ng kasaysayan. Sinabi ko sa kanya, mukhang hindi ka bihasa sa kasaysayan, kaya nagtawanan ng lahat. Tinanong niya, bakit mo nasabi yan? Sabi ko, kailan pa naging ganon? Kailan naging nasa tamang panig ng kasaysayan ng lumaban sa mga Hudyo? Sabi ko, ang mga Babilonyo, mga Asyriano, mga Romano, ang German Reich, ito ang mga pinakadakilang imperyo na nakilala ng mundo. Wala na silang lahat matapos bumaling laban sa mga Hudyo, ngunit ako'y nananatili rito. Mananatili pa rin dito ang aking mga inapo at ang Estado ng Israel kahit matagal nang nawala ang virus ng PUT sa mga Hudyo mula sa Iran at mga kaalyado nito. Lahat ng nasa audience ay pumalakpak. Yan ulit ang punto na binanggit ko sa iyo kanina. Hindi lang ito sa Amerika, kundi sa iba pang lugar kung saan tumutugon ang tao sa mga argumentong batay sa katotohanan at batas. Sa mga campus ng kolehiyong ito, karamihan ng estudyante ay gusto lang pumasok sa klase. Ayaw nilang maabala ang buhay nilang pagpaparty, pag-aaral at pakikipagkilala sa mga lalaki at babae dahil sa mga tentifada at sa mga kabaliwang nakita nating nangyari sa ilan sa mga institusyong ito. Sa palagay ko, may lugar para sa mga taong may mabuting hangarin na magtipon at pag-usapan ng tapat ang katotohanan at batas at hikayatin ng iba na tanggapin ang totoong nangyayari sa sitwasyon. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, ay maganda na umiikot ka at matiyaga mong pinakikinggan. Ang mga minsan ay sobrang katawa-tawang mga pahayag at tanong. Pero sa paglalagay sa Israel sa posisyon ng nasasakdal, hindi ba natin tinatanggap ang posisyon na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran sa ating mismong pag-iral, hukom? Ito ay isang bagay na palagi naming pinag-uusapan. At sa tingin ko, napakahalaga ng puntong ito at isang napakahalagang tanong. Meron tayong dalawang pagpipilian. Pwede natin itong balewalayan at sabihin, alam mo, ito ay kalokohan lang at hindi talaga sulit ang oras natin at umasa na lang na makikita ng mga tao ang katotohanan sa sarili nilang paraan. Nakita natin sa nakaraang 20 o 30 taon na hindi epektibo ang ganong estratehiya. Sa tingin ko, sa nakaraang 23 hanggang 30 taon, nakita natin ang komunidad ng mga Amerikanong Hudyo at sa mas malawak na usapan, ang pro-Amerikano at pro-kanlurang komunidad dito sa bansa na naunawaan at may sapat na dahilan na abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, naghahanap buhay para sa pamilya, pinapaaral ang kanilang mga anak at sa madaling salita, parang natutulog sa mga nangyayari. Tungkol sa pangunahing banta sa ating pag-iral na unti-unting umuusbong sa kaibuturan ng ating lipunan, na isang matinding damdaming laban sa Amerika, laban sa kanluran, at syempre,
gaya ng sinabi ko kanina, laban sa mga Hudyo. Ito ay unti-unting naguugat. Dahil ang mga kaaway ng kanluran ay nagsikap ng husto. Habang tayo natutulog at kampante, itinanim nila ang mga binhi lalo na sa mas batang henerasyon. Wala tayong ginawa. Akala natin nung una ay kakaiba lang ito. Kalokohan lang, kaya di natin pinansin. At nakita natin kung gaano kalaking trahedya at pagkakamali iyon. Habang ang ating mga campus at mga Western media outlets, marami sa kanila ay sikat, mga batang 20, 22 anyos na siyang gumagawa ng lahat ng online at social media para sa mga kumpanyang iyon, ay nag-aalab sa ganitong ideolohiya na dati ay itinuturing na kalokohan at kakaiba lang. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Noong 2000 nang nagkita sina Dennis Ross, Bill Clinton at Yasser Arafat sa Camp David para sa isang negosasyon. Ang Israel, na kilala, kahit hindi alam ng iba sa kolehiyo, ay nag-alok sa mga Palestino ng sarili nilang estado. Halos lahat ng gusto nila sa Siyamnaput, 8% ng lupang hinihiling daw nila. Pumasok si Yasser Arafat at nakipagkita kay tagapamagitan Dennis Ross na tinalakay sa mahusay na aklat ni Ross tungkol dito. At sinabi niya, bakit kami papayag sa kalahati lang ng lupa? Amin ang buong lupa. At ang pag-aangkin ng mga Hudyo sa lupa ay batay sa pantasya. Inaangkin nila na may kaharian ng mga Hudyo dito at may sinaunang templo dito. Walang ebidensya na nagkaroon ng ganoong kaharian ng mga Hudyo o sinaunang templo. At pinutol siya ni Dennis Ross at sinabi, ang Pangulo ng Estados Unidos ay papasok na sa silid at huwag kang magsasabi ng mga walang kwentang bagay sa harap ng Pangulo ng Estados Unidos kung ayaw mong mawala ang iyong kredibilidad. Iyan ang posisyon ng isang demokratikong administrasyon ng Pangulo ng Estados Unidos at ng kanyang pangunahing tagapamagitan noong taong 2000. Nakita natin na ang dating nasa laylayan at walang kwentang posisyon ay lubos ng tinanggap sa pangunahing kaisipan ng ating susunod na henerasyon. Pumunta ka sa mga campus ng kolehiyo at ipahayag na may sinaunang templo at kaharian ng mga Hudyo, si Jesus ay Hudyo, at ito ay pinatutunayan ng kasaysayan at ebidensyang arkeolohikal. Bigla ka nalang tinuturing na kakaibang ideolohista na naghahanap ng pantasya, na parabang naniwala ka na sa kung anong Zionistang o Kristiyanong propaganda. Ganun na kalalim ang pantagos nito sa ating isipan. Nangyari ito dahil hindi natin pinansin ang mga argumentong ito at inakalang walang halaga, kaya hindi rin natin sinagot. Kaya sa tingin ko mahalaga ang aklat na ito, dahil mahalaga na harapin natin ang mga laban na ito ayon sa sarili nilang mga tuntunin. Upang ilahad ang kanilang mga argumento, ang pinakamalalakas nilang argumento, at ipakita sa kanila na ito ay mga hungkag at maling argumento lamang. Upang makita ng lahat ng malinaw at hayagan, gusto naming iparating na mas mabuti ang mas maraming pagpapahayag at ang liwanag ng araw ang pinakamabisang paraan para linisin ang maling o walang kwentang pahayag. Yan ang ginawa ko sa aklat. Oh, tama ka dyan. At alam natin na nasa panig natin ang mga argumento. Alam natin na ang katotohanan at ang pagiging totoo ng mga argumentong iyon ay nasa atin. At alam mo, minsan kapag nakikita ko ang pakikipagsabwatan ng mainstream media, halimbawa sa buong mundo, naiisip ko sa sarili ko, bakit hindi natin mas ginagamit ang batas? Ibig sabihin, bakit hindi ang Israel o ang mga Hudyo? Bakit hindi tayo mas nagsasampa ng kaso? Bakit hindi natin gamitin ang batas bilang ating sandata kapag lantaran tayong sinisiraan at nililibelo at nagdudulot ito ng napakalaking pinsala? Nakita mo sa Estados Unidos at hindi ako magkokomento kung gaano katibay ang mga kasong yon dahil marami pang nakabinbin. Pero nakita mo sa mga nakaraang taon na ang mga grupong Hudyo partikular ay ginamit ang batas sa tingin ko ng epektibo sa ilang lugar sa Estados Unidos. Nagsasampa ng kaso lalo na sa mga universidad at gaya ng nabanggit mo, ilang media outlets dahil sa lantad na diskriminasyon ayon sa kanila laban sa kanilang mga estudyanteng Hudyo. At muli, hindi ko huhusgahan kung gaano katibay ang mga claim na yon, pero ipapaliwanag ko lang. Alam mo, tinitingnan ng mga tao ang mga kasong ito at sinasabi nila, aba, sinusubukan lang ng mga Hudyo na pigilan ang malayang pananalita at mga ganong bagay. Yan daw ang tinutumbok ng mga kasong iyon. Sinasabi ng mga kasong iyon na kung inaatake mo ang mga Hudyo,
Nagdodrawing ka ng swastika sa mga pintuan ng kanilang dorm. Naghahagis ka ng dumi sa kanila. Kinakagat mo sila. Dinuduraan mo sila. Sa Yale, ang aking alma mater, may mga video ng mga nagyeyelong bote ng tubig na inihahagis ng galit ng mga tao sa mga estudyanteng halatang Hudyo na sinusubukang pumasok sa Chabad o sa Hillel House. Sa ibang pagkakataon, makikita mong nagkakabit ng braso ang mga estudyante, tulad ng ginawa noon sa mga universidad sa Vienna at Alemanya noong dekada 30 para hadlangan ang mga estudyanteng Hudyo sa klase. Sa mga ganong kaso, hindi na yon tungkol sa pananalita, tama ba? Tungkol na yon sa asal na lumalabag sa ari-arian o pisikal na umaatake sa ibang tao. Walang nilalabag na speech code doon. Panliligalig at paglabag lang sa batas laban sa pananakit iyon. Panliligalig na ayon sa mga paratang ng pulis ay hindi nila sapat na tinutugunan. Pero sasabihin ko ito sa iyo, alam mo sa pananaw ko, hindi tayo mananalo sa pamamagitan lang ng mga demanda. Ang demanda ay isang paraan na sa tingin ko, alam mo, tulad ng kahit sinong tao sa lipunan ay dapat may kakayahang gamitin para sa sarili niya. Pero ang karamihan ng mga tao at ang kanilang asal at paniniwala ay hindi naapektuhan ng mga paisa-isang demanda sa universidad na ito o sa high school na yon o sa media outlet na yon. Karamihan ng tao ay naapektuhan sa pandaigdigang antas ng mga diskusyong ito. Paano kung hindi tayo aktibo makilahok? Sa pagsasabi ng totoo at pagpapalinaw kung ano ang mga legal na kinakailangan at lalo na pagpapaliwanag na ang batas ay pantay na ipinapatupad sa lahat ng panig. Hindi lang para sa mga Hudyo sa isang paraan at iba naman para sa iba pang tao. Kung ganon, sa tingin ko ay niloloko lang natin ang ating sarili. At magbibigay lang ako ng halimbawa tungkol dyan. Alam mo, pagdating sa halimbawa ang paratang ng genocide, anong nangyari kay? Hindi kailanman lumapit sa kahit anong makatwirang definisyon ng genocide. Kahit anong definisyon ng genocide na ginamit ng internasyonal na komunidad sa kahit anong ibang konteksto. Kung gagamit ka ng ibang definisyon ng genocide, tulad ng ginawa ng Amnesty International sa ulat nila tungkol sa mga Hudyo, sa madaling salita, babaan ng pamantayan para mapatunayan ang genocide laban sa mga Hudyo na nakikipaglaban para sa sariling depensa at may ibang definisyon ng genocide na nangangailangan ng mas mataas na pamantayan. Kapag ang iba, tulad ng Russia, ay nakikipagdigma, yon ay diskriminasyon lang. Pero ito ay tuwirang pagkaput sa mga Hudyo at dapat nating pangalanan ito ng tama. Sang-ayon ako ng lubos. Alam mo, ang napapansin ko kapag naririnig kitang magsalita, ay hindi ka lang isang legal na eksperto bilang isang hukom, kundi isa ka ring. Hindi ako sigurado kung amateur lang. Dahil napakadalubasa mo sa kasaysayan ng banal na lupain, arkeolohiya. Paano mo nagamit ito sa iyong libro upang maipahayag ang argumento, syempre, ng anti-colonialismong pananaw na tayo ay mga mananakop sa sarili nating lupain? Simple lang ang legal na prinsipyo. Hindi mo pwedeng pasukin ng ilegal ang sarili mong bahay, tama? Kaya naiintindihan ng lahat ang legal na prinsipyo ngayon. Kaya ang tanong ngayon, kaninong bahay ba talaga ito? At walang duda na sa loob ng libu-libong taon, ang mga Hudyo ay nanirahan at namuno sa lupain ng Israel bago pa man sakupin ng mga Arabong Muslim noong 636 AD sa labanan sa Yarmouk. Hindi mo kailangang paniwalaan ang sinasabi ng Kristiyanong Zionista o Hudyo Zionista tungkol dito. Dahil lahat ng ebidensyang ito ay natuklasan at nahalap ng mga arkeologong Europeo at taga-gitnang silangan bago pa man itinatatag ang Estadong Hudyo noong 1700 at 1800. Ang itim at puting ebidensyang iyon ay nalikha na noon pa. Bago pa man nagsimula ang alitang ito, alam nating totoo. Dahil nga, ito ay bago pa nagsimula ang alitan. Sa batas, palagi naming sinasabi na mahalaga ang mga bagay na sinabi ng mga tao ng pribado bago pa nila malaman na magkakaroon ng kaso. Tama ba? Dati, wala pa silang dahilan para mag-imbento ng mga bagay-bagay. Walang Syonismo noong 1700. Wala ring Syonismo noong unang bahagi ng 1000. Walang daan ng karamihan sa mga ebidensyang ito na itim at puti ay natuklasan ng mga hindi Hudyo na Europeo at mga arkeologong mula sa gitnang silangan. At malinaw ang ebidensyang iyon. Ang mga tao na nirahan sa lupain ng Israel sa loob ng libu-libong taon ay mga Hudyo.
Sa totoo lang, ito lang ang natitirang sibilisasyon sa mundo. Kung babalik ka 3,200 taon na ang nakalipas, kung saan natagpuan ang unang bato na binabanggit ang Estado ng Israel noong 1,200 at isang BC sa Ehipto, isang stele na tinatawag na Merneptah stele na hindi naman nasa Israel. Hindi ito Zionistang propaganda. Nasa Cairo Museum ito sa Ehipto at maaaring makita ng kahit sino. Ang Merneptah stele na yon na malinaw na nagsasaad noong 1,205 BC na pumasok ang paraon ng Ehipto sa Israel at nakipagdigma laban sa hari ng Israel. Sa mga lugar tulad ng Gezer at Ashkelon, mga lugar na nasa lupain pa rin ng Israel ngayon. Ang batong iyon ay 3,200 taon na ang tanda. At para lang mailagay yon sa perspektibo, kung babalik ka 3,200 taon na ang nakalipas at titingnan mo ang lahat ng tao na nabuhay nung panahong yon. Pagbalik mo sa kasulukuyan, may isang grupo ng tao sa mundo na patuloy na nagsasalita ng parehong wika at sumusunod sa parehong relihiyon. Dahil alam natin kung ano ang dati nilang mga gawaing panrelihiyon. At patuloy pa ring naninirahan at namumuno sa parehong lupain tulad ng ginawa nila 200 taon na ang nakalipas. Ang mga Hudyo na naninirahan at namumuno sa estadong Hudyo ng Israel. Kung mahalaga talaga sa atin ang karapatan ng katutubong tao, dapat natin itong gawing malinaw. Ito ang pinakamalaking pagsisikap ng dekolonisasyon. Isang pagsisikap ng dekolonisasyon na tumagal ng 2,000 taon sa madaling salita, na hindi pa nakita ng mundo kailanman. At may isa pa akong sasabihin tungkol dyan. Mahilig akong mag-aral ng mga wika. Nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng wika. Nakikinig ako ng mga podcast tungkol sa kasaysayan ng wika. Mahilig ako dito at nakakapagsalita ng 4 na wika. Alam kong kaya mo rin. Kaya pareho nating kinahihiligan ito. Ganito ang tungkol sa wika. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pag-aaral ng linguistika ay ang mga patay na wika o mga wikang unti-unti nang nawawala. Tulad ng ilan sa mga wika mula sa iyong bansang Espanya. Ang mga wikang iyon, wala ng paraan para muling buhayin ang mga ito. Dahil na rin sa takbo ng mga birth rate at dahil sa epekto ng isang nagkakaisang sistema ng paaralan. Kung ikaw ay Catalan, at 25% lang ng mga inapo mo ang marunong ng Catalan, habang ang iba ay Espanyol ang gamit, maiintindihan mo na. Sa susunod na henerasyon, 25% ng 25%. Ngayon, bumaba ka na sa 12.5%. At sa ilang henerasyon pa, tiyak na mamamatay ang wika. Isa lang ang wika na ganap na nabuhay muli. Ito ay wikang sinasalita libu-libong taon na ang nakalipas at hindi sa Poland, Belarus, Ukraine o Brooklyn na sinasabing pinagmulan natin. Ito ay sinasalita sa lupain ng Israel. At ito ang wikang Hebreo na ngayon ay isa sa mga opisyal na wika ng makabagong estado ng Israel. Alam mo, palagi kapag pumupunta ako sa museo at nakikita ko ang mga Dead Sea Scrolls, palagi akong parang naiiyak ng kaunti. Kapag nabasa mo ang ilang pangungusap sa scroll na iyon, alam kong iyon ang mga kantang kinakanta ng mga anak ko sa paaralan. Kaya maisip mo, Diyos ko, kinakanta pa rin natin ang parehong mga kanta na kinakanta natin libu-libong taon na ang nakalipas. At pagkatapos, patuloy pa rin nila tayong hinahamon o inaakusahan na mga mananakop tayo, na talagang katawa-tawa. Pero malinaw na malinaw, hukom, na ang estratehiya ng mga tao laban sa atin ay paghiwalayin ang mga Hudyo at ang lupain ng Israel. Bahagi talaga ito ng estratehiya nila. At sa parehong panahon, alam mo, hindi sila o sa ilang sandali, hindi sila nagsasalita laban sa mga Hudyo. Laban sa mga Zionista ang sinasabi nila. Kaya patuloy nilang ginagamit ang mga mapanlinlang na taktika na ito para maramdaman nilang tama ang sarili nilang antisemitismo. Mayroon pa bang pandududa na yon na ang anti-Zionismo ay anti-Semitismo? Walang duda. At sa totoo lang, sinusundan ng aklatang kasaysayan ng anti-Zionismo bago pa man maitayo ang Estado ng Israel. At si Paul Johnson ay nagsusulat talaga ng detalyado at lahat ito ay detalyado sa aking aklat tungkol sa kung gaano kalalim ang pagkaunawa ng mga unang lumikha ng idea ng anti-Zionismo, ang Unyong Sobyet. Lahat ito ay programa ng Unyong Sobyet at doktrina ng Sobyet at ideolohiyang pampulitika ng Sobyet na itinuring na magkapareho ang anti-Zionismo at anti-Semitismo. Naiintindihan ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig. Mga estadong Arabo na nilikas sa tulong ng Sobyet
at kung saan ang mga paaralan ay pinasok ng doktrina at ideolohiya ng Sobyet. Kung saan tinuruan ng mga bata na ang anti-Zionismo ay anti-Semitismo, kaya iba at mas masama ang trato sa mga Hudyo. At gayon lang sa mga nakaraang taon sa Amerika at sa kanluran. Saan? Upang maikalat ang anti-Zionismo sa paraang gusto nila, hindi na sa mga bansang Arabo o sa Unyong Sobyet, kundi ngayon sa mga lugar tulad ng Amerika, Britanya at Pransya. Mahalaga na sa unang pagkakataon ay tuluyang ihiwalay ang anti-Zionismo mula sa anti-Semitismo. Iyan ang pagsisikap na nakikita nating nagaganap. Pero mula pa sa simula, ang mga taong nagtutulak ng anti-Zionismo ay ginagawa ito mismo dahil nauunawaan nilang ito ay lubos na laban sa mga Hudyo. Hindi yon, nasa talaan ng kasaysayan yon. Sasabihin ko lang ang isa pang bagay tungkol sa anti-Zionismo kung paano ito lumalabas ngayon. Sabi ng iba, anti-Zionist lang sila, hindi laban sa mga Hudyo. Tingnan mo, 50% ng mga Hudyo sa buong mundo ay nakatira sa Israel. Ayon sa pinakabagong survey ng Pew Research, mga 70% ng mga Hudyo sa mundo ang tumitingin sa Zionismo bilang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlang Hudyo. Sa praktikal na pananaw, ang anti-Zionismo ay pagkontra sa mga Hudyo at mas matindi pa rito. Dahil kapag gipit na ang sitwasyon, ang anti-Zionista ay palaging nagpapakita na hindi lang siya basta kritiko ng politika ni Bibi Nets at Yahoo o ng gobyerno ng Israel. Tama ba? Kapag kinikritika natin ang Amerika at sinasabing ayaw natin sa pulisiya ng ilang administrasyon, hindi ibig sabihin na gano'n ang ibig nating iparating. Iniisip natin na ang eksperimento ng Amerika ay masamang pagkakamali at dapat sirain ang bansa at palayasin o lipulin ang mga tao nito. Iyan ang ibig natin kapag ginagamit ang wika ng anti-Zionismo. Hindi lang basta ayaw natin sa ilang pulisiya ng administrasyon. Sinasabi natin na ang mga Hudyo ay walang kaparehong mga pangunahing karapatan gaya ng ibang mga bayan, gaya ng mga Bulgarian, Romanian, Griego, Turko, mga Irish, at siguro mga Palestino sa pagkakaroon ng sarili nilang estado. Mas mababa ang mga Hudyo bilang mga tao. Wala silang parehong karapatan tulad ng ibang mga etnikong grupo. Kaya hindi sila dapat payagan na magkaroon ng sariling pangpapasya sa kanilang sinaunang lupain. At dahil dito, ang bansa ay isang masamang pagkakamali. Dapat itong wasakin at ang mga tao nito ay dapat palayasin o patayin. Kapag inilagay mo sa ganung paraan, nagiging malinaw kung ano talaga ang naunawaan ng mga orihinal na anti-Zionist na ang anti-Zionism ay isang manifestasyon lamang sa ika-21 at ika-20 siglo ng pinakamatandang puot, ang anti-Semitismo. Tama ka. Mas katanggap-tanggap lang itong paraan ng pagbebenta. At pagdating sa pagbebenta nito, sa tingin ko pareho nating nauunawaan na may mas malalim at masama pang mangyayari pagdating sa dayuhang impluensya ng propaganda laban sa Israel at laban sa mga Hudyo. At sa tingin ko, mas magiging malinaw taon-taon ang tungkol sa iba't ibang mga bansa na nagtangkang gumamit ng propaganda, binili ang kaluluwa ng mga universidad, mga think tank, na pinagsama pa ng nakakabaliw na postmodernistang kultura ng pagkaawa sa sarili ay lumika ng napaka-toxic na kombinasyon. Pero pagdating sa ganitong uri ng dayuhang propaganda at impluensya, may magagawa ba ang Amerika sa kanilang legal na sistema para maprotektahan ang kanilang mga tao mula sa nakalalasong indoktrinasyong ito? Sinusubukang sirain sa huli ang diwa ng pagiging Amerikano sa isang paraan? Dapat nating tandaan na ang mga geostrategikong kaaway natin ang sanhi ng lahat ng ito. Tumiin sila sa paligid at nakikita nila, alam mo, gamit ang analogy ng football, sino ang nasa panig ko ng 50-yard line at sino ang nasa panig mo ng 50-yard line. Hindi na lihim na tayo ay nasa isang geostrategic na magkalabang relasyon sa China at Rusya. Matagal na ganito at magpapatuloy pa sa mga susunod na taon. Pag nandoon na ang mga Chino at Ruso sa kanilang panig ng 50-yard line, kitang-kita nila ang Hilagang Korea, Iran, at syempre, Hamas at Hezbollah. Mga kaalyado at kakampi nila, tama? Tinignan nila ang kabila ng 50-yard line at nakita ang pinakamalakas na bansa, Amerika. Nakakatakot iyon. Pero kung Amerika lang laban sa lahat ng mga kaalyado na yon, baka kaya nilang harapin yon. Pero sino ba ang mga kaalyado ng Amerika? Tumingin sila sa paligid. Sa tingin ko, hindi naman sila ganong natatakot sa mga Belgian, Dutch o French ngayon. O sa mga British, mukhang ganoon din.
Hindi ko iniisip na nag-aalala ang mga Tsino na sa darating na digmaan, dapat silang kabahan sa Belgian Navy, Dutch Air Force, o Brigada ng Iceland. Hindi yon makatotohanan. Tumingin-tingin sila at tinitingnan nila kung sino ang mga tao sa panig na yon ng 50 yard line na tunay na inaasahan ng Amerika para makuha ang kaalaman kung paano isasagawa ang mga digmaan sa ika-21 siglo. Tandaan, sa kasaysayan ng digmaan, matagal na itong nangyayari. Mga tao, general at strategist ay laging naghahanda para sa nakaraang digmaan. Kaya napaka-advanced ng teknolohiya natin. Isipin mo ang digmaang sibil sa Amerika. Meron na tayong mas eksaktong musket, pero di pa rin nababago ang mga taktika natin. Ginagamit pa rin natin ang mga taktikang Napoleonic mula 50 taon na ang nakalipas. Dahil dito, daan-daang libo ang namatay dahil nilalabanan natin ang lumang digmaan, hindi ang sa hinaharap. Kailangan nating iwasan yan sa darating na digmaan. Dapat nating tanungin kung sino ang kakampi natin sa digmaan ng hinaharap at sino ang maaring magbahagi ng kaalaman, taktika at teknolohiya na kailangan para manalo. Dalawang bansa lang talaga ang gumagawa niyan, Ukraine at Israel. Nakakagulat ba? Sa media, kahit anong panigpayan, yan ang dalawang lugar na tumatanggap ng pansin. Sila ang pinakatinatamaan ng galit, hidwaan, pot, at maraming debate at clicks kung dapat ba silang suportahan ng Amerika. Malinaw na ang mga Tsino, Ruso at taga-Iran ay may matinding dahilan para ihiwalay ang Estados Unidos mula sa dalawang mahalagang kaalyado na ito, na siyang magtuturo dito, hindi lang sa estratehiya at taktika. Ituturo nila sa Estados Unidos kung alin sa mga sandata ang Laos at alin ang mahalaga para manalo sa susunod na digmaan. Kailangan nating tanggapin at unawain na may dahilan ang mga nangyayari. Sa batas, lagi nating tanong, sino ang nakikinabang? Sino ang nakikinabang, tama ba? Kapag may pagpatay o panlilin lang, lagi nating tinatanong, kanino napunta ang life insurance policy ng mapatayang misis? Sa mister. Aba, nakakagulat. Ibig bang siya ang may gawa? Hindi agad, pero dapat imbestigahan. Ganon din dito. Sino ang nakikinabang sa dalawang pinakamahalagang geostrategic na kaalyado? Na mailayo sa Estados Unidos, ang dalawa nitong pinakamahalagang geostrategic na kaalyado at mahati ang bansa. Sa tanong kung susuportahan natin ang pinakamahalagang kaalyado natin sa mundo, handang lumaban at mamatay para sa kanlurang demokrasya at turuan tayo paano manalo sa mga susunod na digmaan. Malinaw na ang ating kapinsalaan ay pinakikinabangan lang ng kalaban, kaya dapat itong imbestigahan. Oo, tama ka. Lalo na kung alam nilang hindi nila kayang talunin ng Amerika, ang pinakamalakas na hukbong militar sa mundo. Kaya naghahanap sila ng ibang paraan para siraan, bawasan ang kredibilidad at ilayo ang mga kakampi gaya ng sabi mo. At para sa akin, halatang halata yon. Kahit na mukhang may ilang tao sa Estados Unidos na parang hindi napapansin o parang kasabwat pa rito. At ang huli kong tanong, Hukom Altman, alam mo, lumaki ka sa Amerika. Naabot mo ang tinatawag na American Dream. Ang football mo sa Yale, ang kamangha mong karera hanggang sa district court bilang isang federal na hukom. Na-imagine mo ba na kailangan mo ring labanan ang digmaang ito pagdating sa legal at rhetorical na laban? Sobrang inosente ako tungkol dito. Kailangan kong aminin. Hindi rin ako mulat noon. Ako rin ay namuhay sa masayang pagkakampante tulad ng karamihan sa atin dito sa kanluran. At alam mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari pagkatapos ng Oktubre 7 na napakasama, di ba? Ang kabarbaruhan na nakita namin sa 47 minutong video na ipinakita sa akin sa Israel. Hindi ka panipaniwalang hindi makatao. Pero masama na nga yun. At pagkatapos ay makita ang reaksyon ng mundo sa ika-7 ng Oktubre. Makita na ang biktima ang sinisisi, makita na ang biktima ang inaakusahan bilang agresor. Makita na ang mga babae, ang lipunan, kung saan ang mga babae at batang babae ay ginahasa at marahas na pinatay. Sila pa ang tinawag na agresor. Makita na ang lipunan kung saan ang mga bata, sanggol at musmos ay dinala sa paggabihag sa malalim, madilim at basang mga lungga ng daan-daan. Sila pa ang tinawag na lumalabag sa sibil at karapatang pantao, ang kabaliwan ng lahat ng ito. Naalala ko, 3 o 4 na gabi na kaming di nakatulog ng asawa ko dahil sa matinding pakiramdam.
Naguguluhan talaga ako sa moral na pagkukunwari, kalituhan at pagbabaligtad ng tama at mali. Sa isang gabi, mga 3:00 o 4:00, pareho kaming mag-asawa nakatutok sa cellphone. Lumingon siya, hinawakan ng kamay ko. Tiningnan ko siya at may patak ng luha sa mata niya na bihira lang mangyari. Matatag talaga siya. At sabi niya, paano nangyari na 80 taon na? Pagkatapos ng Holocaust, kami mga Hudyo, nag-iisa pa rin kami. At iyon ay isang napaka-nakakagulat na sandali para sa akin. Pero sasabihin ko ito sa inyo para magtapos sa isang positibong pananaw. May kamanghamanghan nangyari pagkatapos. Isang bagay na talagang kahanga-hanga. At doon ko napagtanto na hindi kami nag-iisa. Na sa daan-dan, libo-libo at milyon-milyon, ipinakita ng mga Amerikano na sila ay kakampi ng mga Hudyo. Kakampi sila ng kanluran. Kakampi sila ng tanging pluralistikong demokrasya sa gitnang silangan na nakabatay sa tuntunin ng batas. Ipinakita nila sa amin sa pamamagitan ng mensahe, tawag, pagbisita, at pagsama sa mga biyahe ko papuntang Israel nitong nakaraang 3 linggo at 3 taon na hindi kami nag-iisa. At sa katunayan, pagkatapos ng digmaang ito, nitong kakilakilabot na digma na ipinataw sa mga Hudyo na hindi nila ginusto, na hindi nila hiningi, na hindi nila sinimulan. Kapag natapos na ang digmaang ito, kapag ang Amerika at Israel magkasama, magkabalikat, at ang kaluraning sibilisasyon sa pangkalahatan ay natalo ang mga kaaway nating pare-pareho, sa tingin ko, magigising ang mundo sa katotohanang masyado na tayong natulog ng matagal. At ang totoo, ito ay isang laban na lahat tayo ay kasali habang tayo'y nabubuhay. Dahil nagliwanag na ang lahat, at ngayon ay nakikita na namin kung sino ka at kung saan ka naninindigan sa mahahalagang yugto ng pagbabagong ito sa kasaysayan ng kanluraning sibilisasyon. At kung ikaw ay kinulang, tandaan ng kasaysayan ang pangalan mo. Amen. Salamat sa Diyos. At pagpalain ka ng Diyos, alam ko ang mahusay mong trabaho sa pagdadala ng mga hukom sa Israel nitong 3 taon. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang ilan sa mga grupo mo. At ang librong ito ay isang napakakailangang proyekto. Eksaktong dumating noong kailangan natin ito. Kaya, Hughes Roy Altman, maraming salamat sa iyong kahangahangang trabaho at sa iyong makapangyarihang tinig. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Isang malaking kasiyahan ito. Siyempre.